Guys, welcome dito sa The Sun Tarot. Ang reading nito ay for collective for anyone who can resonate sa reading nito. This is a general reading for collective your energy at this time. Uy, Wheel of Fortune, mukhang siswertein ka, Wheel of the Year. Merong nakatakda ngayong taon na mangyayari sa buhay mo, maaaring swertihin ka. O ngayon ang destiny mo, mag-umpisa. First buklat. And hindi ka na papayag na lansihan ka ng iba. Ganun. Hindi ka napapayag na lansihan ka ng iba. Kasi maaring dati ay nilalansihan ka ng iba. Yung dinuduga ka nila o yung ginagawan ka nila ng unfair. Basta ganun, yung dinadaya ka nila ba? Parang ganun. So, ano pa ang energy mo ngayon? What's your energy? What's your main energy? So take it and far away, never being so wide away. Sign of Swords in reverse and the Five of Wands in reverse. Ayaw mo ng gulo, ayaw mo ng away. Hindi ka mahilig makipag-compete o yung challenge sa iba. Ganon yung energy mo ngayon. O wala kang balak naman challenge o hindi mo gusto yung makipag-challenge o yung makipag-compete sa iba ba. With the Five of Wands, ayaw mo ng conflict. Ang gusto mo siguro ay tahimik na buhay. Kung meron kang galit sa isang tao, sa ibang tao, parang nirelease mo na. O, di ba, merong Ten of Swords. Or ayaw mo ng conflict, umaring umiiwas ka na sa gulo, sa away, or yung pakipagtalo, pakipaglabanan, mga ganun ba? Yung pakipagtaas-taasan, ayaw mo ng ganun. Ganyan ang energy mo ngayon. And then, hindi ka nasasaktan. Nakarecover ka na. Maring nag-forgive ka na din. Nag-forgive ka na ayaw mo nang makipag-away pa. Ayaw mo nang makipaglaban pa o ipaglaban yung kung ano yung tingin mong dapat mong ipaglaban. Na-forgive ka na. That's why nakarecover ka na sa masakit na pinagdaanan mo. Kung binitray ka, kung tinira ka patalikod, kung binackstab ka, kung nasaktan ka, dumanas ka ng masakit or painful na experiences, nakapag-forgive ka na o nagawa mo nang mag-forgive. Nag-recover ka na, and ano pa ang energy mo ngayon. So take it and far away. Five of Pentacles. Parang na-left out in the cold ka ngayon na parang nagdurusa ka. Maaring konti yung pera mo o parang napag-iwanan ka when it comes sa love life or sa relationship, parang walang nagmamahal sa'yo o wala yung person mo na left out in the cold ka, hindi ka na niya kinontak or wala na siyang paki sa'yo, ganun yung naramdaman mo na you feel being abandoned, na parang ginosting ka ng person mo. Yan ba yung Five of Pentacles? Oo, na ginosting ka ng person mo na nakatadhana sa'yo. Hindi. Na tingin mo nakatadhana siya sa'yo. Tingin mo lang na nakatadhana. Hindi din. Hindi. Yung person mo na maring maswerte yung person mo. Maswerte yung person mo. Lucky. Hindi din. Yung person mo na it's your person
Pero, Wheel of the Year. Maring favorable ang taon na to sa kanya ngayon, sa person mo. Ayun, favorable ang taon na to ngayon sa person mo na yan. Favorable. Magkaiba yun sa maswerte or luck. Yeah, favorable lang. Favorable, the Wheel of the Year. Oh. Favorable ang taon na to ngayon sa person mo. Parang na-abandon ka, feeling neglected, na-abandoned, or na-ghosting, na-left out in the cold ng person mo na yun. Pero nakapag-forgive ka na din eh. Maaaring sa lahat ng taong nakaaway mo, nakagalit mo, o sa yung person mo din ay nakapag-forgive ka na. Malaga yun guys na mag-forgive. Sa umpisa ay mahirap talaga, mabigat, no? Pero mahalaga yun na mag-forgive at mawala din yung mga weight, baggage, mga ganon, yung mga old anger, resentment, nagiging baggage kasi yan. Tsaka anong sabi ng Diyos? Magpatawad nga naman. Magpatawad daw. Siya nang bahala, no? Sa mga masasama at evil. So yan, message. Sino ba nag-guide dito ngayon? Angel ba ang nag-guide dito ngayon? So take it in far away, oh angel. I've never been so wide awake. No, nobody but me can keep me safe. Message ng angel for you. Ito yung message ng angel sa'yo. Walk away, lumayo ka daw. So tama lang to na hindi ka na pumapatol o nakipag-away o kung merong gustong makipag-away sa'yo o gusto ng conflict or yung binubuli ka kasi gusto niyang asarin ka, inisin ka dahil na-insecure pala sa'yo, na-inggit sa'yo, mga ganun ba? Kaya gumagawa ng kung ano-ano lang para galitin ka o ano, mag-walk away ka daw, no? Lumayo ka. Leave the unhealthy situation kasi it's unhealthy, no? Yun na nga. Hindi daw makabubuti yan sa'yo. Hindi siya healthy for you. And enjoy the new doors that open as a result. Enjoy mo daw yung new doors na mag-open as a result. Pag nag-walk away ka, merong mag-o-open sa'yo na new doors. Ano yung new doors na yun na mag-open sa'yo? Collective reading to guys ha. Ano yung new doors na yan na mag-o-open sa'yo? Na magbubukas sa'yo? Coffin. Yung makalaya ka na dyan sa coffin guys. Para kang nakakulong sa coffin kasi ngayon eh. So, ibig sabihin, ayan o, yan na yung new doors. Yung parang, 9 of Diamonds. Ano yan eh? Parang nakakulong ka sa coffin ba? Pero, makakaalis ka na dyan sa kung saan ka man nakakulong. Dahil may magbubukas, kung saan ka man ngayon, di ba walk away. So, ibig sabihin magbukas to coffin na to kung saan ka parang nakulong, gano'n, na nahirapan, na parang restricted, na parang walang magawa kasi nasa loob ng coffin. Parang gano'n ba? O parang simbolo lang tong coffin na to eh. Na sisinag na sa'yo yung araw. Parang may bubukas na pintuan na sa'yo, para sa'yo. It's a new chapter, a new beginning, a new life, a new opportunity yan, yung mga new doors na yan. Magkakaroon ng positive change na sa buhay mo. And you will be free, no? Maghimalaya ka na from all the bondages, from all those that are limiting you, your capabilities, your strength. Maging malaya ka na, magkaroon ka na ng freedom.
Ano pa? Ang new doors na yan na ah, magbubukas sa'yo. Ano yung new doors na yan? Ano yung new door na yan na magbubukas sa'yo? Anong meron doon sa new doors na yun na magbubukas sa'yo? Ano yung maging buhay mo? Stars, sisikat ka, makikilala ka, maging popular ka. Maging positive yung buhay mo doon. Sa new doors na yon, yun ang nandun. Fame, positive life, maging inspiration ka, or you will live a positive and inspired life. See? Ano pa yung new doors na yan? Anong nandun sa new doors na yan na magbubukas para sa'yo? Lady, magiging ano kayo, magiging parang taga-feed ng mga animals din. Maring magpapakain ka ng mga ibon, o yung place na yun, madaming ibon, dumadapo sa'yo, ganun. Tapos, lumalapit sa'yo, no? Dumadapo sa'yo. Maging malapit sila sa'yo, ganun. They will be like your family. Oh. And, madaming ibon siguro dyan sa lugar na yan. Kung lugar man yan na mag-open, no? Kunwari, may opportunity na makapag-abroad ka, baka yung place doon ay madaming ibon. And pag lady ay you will live a life na yung may ano ka, may parang may status. Para ba may status yung lady? Pero simple ka lang. Respetado ka. And maring you will take care of the animals. Papakainin mo sila, ganun. Lalo yung mga ibon. Kung may bahay ka, ay dadapo sila sa bahay mo, sa'yo, ganun. Maging malapit sa'yo yung mga ibon. O kung lilipat ka man, dahil may mag-open ng mga doors, new doors daw. Kung lilipat ka man ng tirahan, ay maring madaming ibon dun. So ano pa? Yung magbubukas ng mga new doors na yan, anong meron doon? So ibig sabihin may mga ibon doon. O madaming ibon na malapit sa tao, yung lugar na yan, na lilipatan mo for sure, na mag-open sa yun na new doors, may mga ibon doon. Parang opportunity yan guys eh. Pwede din na magkaroon ng transition o lilipat ka ng lugar, mga ganun yan. Kasi opportunity yung mga new doors na yan. So ano pa, yung meron doon sa new doors na yon? Ano pa? Child. Maaaring magkakaanak ka dun. Magkakaanak ka na. O, kung gusto mo ng anak, ay magkakaanak ka na. Ano pa? Ang meron dun sa new doors na yan na mag-o-open sa'yo. Mag-open para sa'yo. Sign of Wands in reverse. Walang pahirap doon. Hindi siya mabigat mamuhay doon sa lugar na yon. Hindi ka mahirapan. Wala kang magiging problema. Wala kang magiging baggage. Wala kang gaano maging responsibility. Magaan ang buhay. Walang magbibigay ng baggage sa'yo, problema, or negativity. Walang mag-send sa'yo ng mga negativity doon na i-send nila yung negativity nila sa'yo. Like, witchcraft doings, wala. Walang mga ganun doon.
walang magsisend sa'yo ng mga negativity nila at kung ano pa na mga scheme nila. Two of Pentacles, walang magpapajuggling sa'yo, walang mga atake sa'yo doon, walang mga cold and yung unemotional sa'yo, yung pinag-initan ka, yung mabigat yung loob nila sa'yo, yung walang mga determine na atakihin ka o yung para kumunti yung pera mo, para mag-juggling ka, para walang mangyayari sa buhay mo, mga ganun ba? Walang ganun doon. Walang mga kontrabido. Ano yung, kasi ano ba yung place na yan na lilipatan mo na mag-open na new doors na yan? Ano yung place na yan? Sa new doors na yan? Mga busy sa career, yung mga tao doon. Busy sa career. Busy daw sa career. Busy sa sariling buhay nila. Oh, may mga intindihan sila sa buhay nila. Yun ang pinag-focusan nila. Oh. Kasi nga matino. Di ba? Kasi iba nagmama-feeling matino yung buhay ng iba, yung gustong bantayan, obserbahan, na chinichismis nila, pag-usapan yung isa na wala namang ginagawa, na busy sa sariling buhay, yun ang tutukan nila, kunwari kapitbahay nila, no? Tapos pag-usapan, pagtawanan nila, dahil kung ano mga kinreate nila na kwento, o kung ano man yung mga ka-foolishan, katarantaduhan, kasinungalingan, na mga pinag-uusapan nila yung tao na yun, wala namang ginagawa sa kanila, na busy sa sariling buhay, dahil gusto nila sila yung superior, no? Yung mga taong ganun, gusto nila ay sila yung mataas, na parang alam niyo, nililift nila yung sarili nila through that. Yung pagchismisan yung isang tao para i-down nila, no, based sa kwentuhan nila, ganun. O mga para bang mga narcissistic ba, mga ganun. Wala silang magawa sa buhay nila. Pero ang sipag magchismis, ang sipag mangialam sa buhay ng iba at mangbantay ng buhay ng iba, na ang focus ay sariling buhay. Napaka-toxic ng buhay ng mga ganong tao. Instead na mag-focus sa sariling buhay, gagawin ang mga dapat gawin, ay yung kapitbahay nila o yung ibang tao ang pinagtuunan nila ng pansin. So maring mga ganun, no? O gagawa pa sila ng scheme or evil or witchcraft. Baka ganyan yung sa place ninyo. Dahil gusto ka nilang i-restrict, mga ganun. Pigilan o masinso. Ang gusto nila, mahirapan ka, magdusa, kawawa ka. Tulad ngayon sa dinaranas mo, na left out in the cold ka ng person mo, maaaring kagagawa niya ng mga tao dyan sa paligid mo. Tama ba? Itong nangyari sa'yo na yan, na nagrusa ka, lalo sa love life mo, kagagawan ba ng mga tao sa paligid mo yan dyan? Hindi naman. Dahil yung may kagagawan yan, yung person mo, siya nang left out in the cold sa'yo. Pero kung puno ka ng baggage yan, o nagkakaroon ka ng baggage, or parang ang bigat, no, sa lugar na yan, ibig sabihin may mga negative energies dyan, may mga nagsisend ng negativity dyan, or spells, or evil eye, mga ganyan, kaya mabigat. Maramdaman nyo guys, mabigat sa katawan, mabigat sa pakiramdam. Unlike sa lugar na walang negativity, na walang mga evil eye, walang mga nangbabato ng mga palipadhangin, mga spells, na walang mga witches,
ano active yung katawan mo, manotice mo, active yung katawan mo. Kasi walang nagsisend ng negative energy nila sa'yo. Ganun yan. Or black energies. Mga ganun. Bad energies, negative energies, yun naman sinesend nila Evil eyes nila, psychic attack, o pag pinag-usapan ka ng mga yan, kasi wala silang magawa sa buhay niya, masa-psychic attack ka, lalo na kung mahina yung aura mo. So, wala daw ibig sabihin walang mga gaanong toxic dyan sa lugar na yan. Nalilipatan mo, wala. Magiging stable ka dyan. Tuloy-tuloy yung trabaho mo, tuloy-tuloy yung asenso mo, makapag-commit ka na sa career mo, sa work mo. Walang magbibigay ng baggage sa'yo dyan, problema o negativity nila. Ano ang lugar pa na yan na mag-o-open sa'yo ng new doors? Ano yung place na yan? Tingnan natin ha. Two of Pentacles. What's with the Two of Pentacles here? Queen of Cups. Lugar ba yan ng option mo? ng option. Lugar ng option mo yan. May option ka. May choice ka in your love life. Lugar or place ng isa sa option mo. Sa pinagpipilian mo na person. Na cold sa'yo. Cold sa'yo. Cold sa'yo. Hindi siya cold sa'yo. Ikaw yung cold sa kanya. Ikaw ata yung cold sa kanya Or unemotional. Ikaw tong unemotional sa kanya. Hindi. Unemotional. Siya to, yung unemotional sa'yo. Unemotional. Yan ang tamang word dyan. Siya yung unemotional sa'yo, hindi yung cold na. Unemotional. Or parang walang emosyon sa'yo. Or it's your person's place. Lilipat ka dyan. So, ibig sabihin, dadalhin ka niya dyan, sa lugar niya, sa place niya. Maring ganito yung bahay niya. Okay lang yun, kahit simpleng bahay lang, basta masaya kayo. O pwede din siya yung may option. Kung wala ka option, siya yung may option. Pero, isa daw yan sa choice, sa choices mo, sa option mo. Yung tao na yan. Kung wala kang option, siya yung may option, okay? Four of Cups. Malungkot siya. Nag-aantay ng pagdating Nino. Nag-aantay ng pagdating mo sa buhay niya. Oo. Nag-aantay ng pagdating mo sa buhay niya. Kung kailan kayo magsasama. Kasi hindi din naman siya contented. Hindi siya masaya. Hindi siya active, matamlay siya kasi may kulang sa buhay niya Ikaw, kasi ikaw inaantay niya. Unemotional sa'yo. Bakit siya unemotional sa'yo? Dahil may option ka? Tingnan natin. Hindi. Dahil unsure ka sa kanya. Dahil wala kang ginagawa. Dahil hindi mo siya kinokontak, hindi mo siya pinupursue, dahil hindi mo siya tinatawagan o tinitext. Maring wala kang ginagawa sa kanya. Wala kang ginagawa na para magkaroon ng communication sa inyo. Kung kaya unemotional siya. Bakit siya unemotional sa'yo? Unemotional ha? Bakit? Dahil iniiwasan mo na yung feelings mo sa kanya Parang tinatakasan mo yung feelings mo sa kanya. Yun ang alam niya na parang hindi mo na inaamin yung feelings mo o inahide mo na yung
feelings mo sa kanya o hindi mo na inaamin sa sarili mo. You're trying to escape or to hide your feelings sa sarili mo, or you're trying to escape your feelings. Ano yun? Yung pag-aalam niya na you're trying to escape your feelings. Alam niyo yung ganon? Or you're trying to, yung iniwasan mo yung nararamdaman mo sa kanya. Ganon. Na nagmamatigas ka daw. Ganon na kung itong tao na to ay hindi nagtitake ng action sa'yo, ikaw din nagmamatigas. And parang may ginagawa, tingin niya parang hinahide mo din yung feelings mo sa kanya. Na parang tinatago mo din na still gusto mo siya. Ganon. Parang hindi mo nire-recognize na iniiwasan mo na parang hindi mo na nare-recognize yung feelings mo sa kanya, na iniiwasan mo na or ayaw mo nang mapangasawa siya. Ganon. Ayan. Or ayaw mo nang mapangasawa talaga siya. Ganon. Parang tinatakasan mo or iniiwasan mo yun na gustuhin na mapangasawa siya. Yun ba? Yun na nga. Tinatakasan mo or iniiwasan mo na gustuhin na mapangasawa siya. Tama, yun na nga yun. Kasi merong Ten of Pentacles pati. Yun na yun. Message ng angels for you. Ay, meron na pala. Pero isa pa. So take it in far away. Winter, the answers to your prayers and affirmations are fully realized in the winter months. Place ng person mo to na unemotional siya sa'yo ngayon. Dahil, klaro ko lang, iniwasan mo o tintakasan mo or iniwasan mo yung gustuhin na mapangasawa siya. Ganun. Ano ba yung place ng person mo na yan? Ano siyang klase ng place? Na lugar na yan? Ano yung klase ng place? Abundant naman tong place na to, yung malawak. Parang may mga palayan, madaming fruits. Abundant, guys. Madaming pagkain dyan. Ayun o, parang may cornucopia ka na masagana yung buhay mo dyan. And maring parang farm or mag-alaga kayo ng, baka may mga bibi dyan, o mag-alaga kayo ng mga bibi. Or mag-alaga kayo ng mga hayop. The Earth Mother. Or mga ibon, ano ba? Maring madaming bibi dyan or ibon pati sa place na yan. Kasi may ibon dyan, oh. Masagana yung place na yan. And abundance of food, yung place na yan. Ano pa? Yung lugar na yan. Maring doon ka mabubuntis, kung pwede ka pa mabuntis na magkakaanak ka. Ano pa yung lugar na yan na ng person mo na yan na unemotional sa'yo, lilipatan mo. Fire burning in my eyes,
No, nobody but me can keep me safe. Actually, in reverse to eh. Ay, Eight of Swords. Ah, wala na makapangontrol ng kapalaran mo. Kasi parang manghula, no? Parang kinukontrol ng kapalaran ng ano ba. Actually, yung manghula, hindi naman yan ang kontrol ng kapalaran. Eh. Parang binabasa niya lang. Pero, wala nang makapangontrol ng kapalaran mo. Wala nang makapangontrol sa'yo dyan. Malaya ka. Walang mga restrict sa'yo dyan. Walang siraulo na gustong kontrolin yung buhay mo. Kasi only mga siraulo lang naman yung gustong kontrolin yung buhay. Ganun ang term ko. Kasi nga, katulad ng mga witches, gusto nilang kontrolin, halitan, yung buhay ng iba. Maaaring may mga witches sa lugar nyo, kaya may mga gusto mangontrol din ata sa'yo eh. O sinisindan ka ng baggage eh. Maaaring malaki na talaga yung magbago sa buhay mo guys, na walang magre-restrict sa'yo, walang mangontrol sa'yo dyan, walang gustong mangontrol sa'yo. Malaya ka, may freedom ka. O, walang nang ill-wish sa'yo, walang may gusto na pigilan ka sa pag-asenso, sa pag-abot ng mga pangarap mo sa buhay, na gawin ko ano yung gusto mo. So, ano pa? Lugar na yan. Ano yung lugar ng person mo na yan? Anong klase ng lugar siya? Anong klase ng lugar siya? Anong lugar yan? Anong klase ng lugar? May tulad, maihalin tulad sa ano? Malawak tong lugar na to guys. Doon nga kayo lilipat eh. Doon kayo lilipat. Doon ka nalilipat. Doon ka niyan dadalhin ang person mo. Malawak tong lugar na to, and parang hidden na kasi the moon maring hindi basta-basta mapasok tong lugar ninyo. Kasi with the moon, ano pa yung lugar na yan na lilipatan mo, na lugar ng person mo. Parang madaming puno na alaga talaga kayo ng mga hayop dun eh. Na magtatanim-tanim kayo, mag-alaga kayo ng hayop. Ang importante, masaya kayo. Malawak yung lugar at abundant, tapos pagkain yun dun. Abundant o masagana. Ayan o. Parang may cornucopia ka na walang tigil sa buhos ng abundance sa inyo. Ganon. Hindi porket magtatanim kayo, kawawa ka na. Ibig sabihin nun, masipag ka. Kasi may site dito. Iba yung ma-harvest mo sa bakuran mo na pagkain. Kasi sa pag-harvest mo pala, ma-enjoy mo na eh. At fresh yung pagkain mo. Galing lang sa garden mo. Ganun. Hindi mo na bibilhin. Ano yung feelings ng person na to sa'yo? Standing stone. Harm none. Ayaw niya may mga harm sa'yo. Gusto kanyang protektahan. Na siya ang mapoprotect sa'yo kahit unemotional to, dahil nga doon, no? Na iniiwasan mo yung gustuin na mapangasawa siya dahil baka nasaktan ka dyan, or dahil pwedeng hindi mo siya type, or or kung ano mang reason.
Ano bang reason mo? Gusto niyo magkaroon ng balance sa inyong dalawa. And protektahan ka na walang makapang-harm sa'yo. Yun ang dinidesire niya. Yun ang nasa feelings niya. Yun ang emotion niya. Ano pa ang feelings sa'yo ng person mo na to? Na lilipatan mo? Positive naman. Positive naman yung feelings niyan sa'yo. Hopeful. Hopeful na ano, na you will be together, na magsasama kayo. Ganon. Oo, na you will be together, na magsasama kayo. Hindi siya nagiging hopeless, kundi hopeful siya. Positive siya, hopeful, umaasa na mapapangasawa ka niya, na magsasama kayong dalawa, ganun. Na maging partner ka niya sa buhay, ganyan. Na maging asawa ka niya, yan. Na maging husband and wife na kayong dalawa. Na mamuhay kayo bilang mag-asawa, bilang husband and wife, ganun. Mag-partner sa buhay, na nagtutulungan kayo. Maring abundant sa prutas yung lugar niya. O abundant sa pagkain, basta abundant to. Merong the Earth Mother, may cornucopia pa oh. Hindi mawawala ng pagkain doon. Hindi mawawala ng mga fruits, hindi mawawala ng abundance. Tuloy-tuloy nga eh. Walang tigil yung pasok ng grasya. Lalo kung masipag ka, pati masipag ba yung person mo na to? Masipag siya? Hindi siya masipag. Anong tamad? Minsan siguro sinisipag, minsan tinatamad, ganun. Kasi malungkot siya eh. Malungkot siya ngayon, kaya siguro tinatamad minsan, no? Kasi malungkot siya, hindi siya contented sa buhay niya, matamlay siya, kasi wala ka sa buhay niya. Ano yan, pag dumating ka na sa buhay niya, magiging masipag na masipag yan. Oo, pag dumating ka na sa buhay niya, pag kinasal na kayong dalawa, pag na-unite na kayo, magiging napakasipag yan. Maging masipag na masipag yan. Kaya lang siguro tinatamad yan ngayon, nananamlay, dahil wala ka sa buhay niya. Yan. Baka masipag din yan gumawa ng bata. Nasama kayo. Na-inspire siya. Inspire siya magtrabaho. Masipag din yan gumawa ng bata. Tingnan natin. Oh, malakas pa. Malakas pati. Oh, malakas. Oh, masipag daw yan. At strong, no? Malakas gumawa ng bata. Oh. Para mas lalo siyang maging active, ma-inspired na magtrabaho. Oh. Inspiration niya. Ano pa? Meron dun sa amin eh. Ito, totoong kwento to. Hindi yan gawa-gawa. Hindi ako mahilig gumawa ng kwento. Wag lang kayong masyadong conservative, no? At lahat naman yan ginagawa, lalo pagka may asawa na. Meron dun sa amin eh, na pag bago siya magtrabaho, kailangan gagamit muna siya sa asawa niya. Pag ayaw ng asawa niya, ayaw niya magtrabaho. Ganun.
Para inspiration niya siguro. Para sipagin siya. Ganon. Um, ano pa? Pero hindi naman siya yung paiba-iba. Asawa niya lang talaga. Mahal niya yung asawa niya. Kahit na mahirap yung buhay nila. Basta yun lang. Pagamitin lang siya ng asawa niya bago siya magtrabaho. Ganun daw yun. Ay, naka. May ganun talaga. So, we have to respect yung ano ng iba. Yung iba-iba kasi yung tao eh. As long as gusto nyo naman, pareho, di ba? Kung na-enjoy nyo naman eh. Pampa-inspire niya. So, work niya. And, kung ano man yung trabaho niya. Kung malawak yung lupain nito, edi, at kung may mga mapuprodukto ba, no? Edi, kahit na hindi magtrabaho ng subsuba, kahit na kumbaga hawak niya yung oras niya pag mga ganun. Unlike sa yung nagtatrabaho sa company or sa ano na kailangan whole day magtrabaho. Pero kung may lupain ka, nasa'yo kung magtrabaho ka o hindi, kung mapahinga ka muna, di ba? Hawak mo yung oras mo. Parang freelancer, parang mga ganun ba? O pwede ipagawa mo sa iba, ipatrabaho mo sa iba, mabayad ka lang, mga ganun. Kung malawak yung lupain na may itatanim, mga ganun, o kung ano man, mag-alaga ng mga hayop, no? Kung ganun ang hanap buhay nyo sa lugar niyan, or baka may business din yung person mo, kung ano man, yung source of income niyan. Sa ngayon, madaming pwedeng pagkakakitaan pag madiskarte ka lang, diba? At pag masipag ka lang, sipag at tiyaga, at walang hiya-hiya, ganun. As long as wala kang nilalansihan, as long as hindi madumi yung trabaho mo, diba? Ano naman, iniisip ngayon ng person mo na to sa'yo. Isip niya naman. Iniisip niya. Oh, gusto kasi yung tumatalsik. 7 of Pentacles. So, yan ang iniisip niya sa'yo. Ang magtiyagang mag-antay. Ang matyagang mag-antay kung kailan kayo pagsamahin. Oo, kung kailan kayo pagsamahin. Bakit mag-aantay siya? Hindi na lang siya mag-take ng action. Bakit pinapaantay ba siya? Hindi naman. Ba't siya mag-aantay? Dapat mag-take na lang siya ng action sa'yo. Baka ikaw pa yung inaantay niyang kumilos. Na-pursue siya. Kung kailan kayo pagsamahin, dapat mag-take na siya ng action. Hindi na mag-antay siya sa ano pa, iniisip ngayon ng person mo na yan sa'yo. So take it and far away, and never being so wide awake. Upright ba tong 4 of Pentacles? In reverse.
Ang ingay, sis. Ang magmatigas siya, ang maglagay ng boundary, ang magkaroon siya ng self-love, na pigilan niya yung sarili niya, kasi nag-antay nga siya na ikaw mismo ang mag-message sa kanya, na makita mo na, o maramdaman mo na cold siya, ganun, na nilet go ka na niya, nirelease ka na niya sa buhay niya, ganun, para i-message mo siya, para manghinayang ka sa kanya at i-message mo siya. Manipulation to guys, yung naisip nito. Parang push and pull, parang manipulation. Wala, hindi mag-work yan pagka mga ganyan. Mas maganda yung, alam yung decisive. Pride yan Pride yung umiiral pagka ganyan. Kung ayaw mo din na makipag-usap na sa kanya na okay lang, kahit wala siya sa buhay mo, di ano siya? Nagantay siya ng wala. Diba? Pride ang pinapairal niya pagka ganyan siya. Kung ano yung gusto mo, go for it. Lalo na kung meron kayo nakaraan, di ba? Kung hayaan niya lang, na wala siyang gagawin, na mag-antay siya, kung kailan mo siya kontakin, kung ayaw mo nang kontakin siya, di walang mangyari. Pero magkakaroon ng opportunity na yun na yung mag-open na door, no? Na lilipat ka sa lugar niyan. Ano bang balak niyan sa'yo ngayon? Yun ang mga sumasagi sa utak niya, mga manipulation yan. Ano yung balak sa'yo ng person mo na to ngayon? Kaya ang balak niya sa'yo, ang magkaroon ng new beginning sa inyo. Ano pa ang balak niya sa'yo ng person mo na to? Maliban ang swertihin na makapag-umpisa kayo ng new beginning, na the wheel of the year, na umpisahan na magsimula na kayo na magsama, na you will live together, at ano pang balak niya sa'yo? Ano ngayon ang gusto niya sabihin sa'yo? Gusto niya naman sabihin sa'yo. Anong gusto niya sabihin sa'yo? Hindi na daw siya nangi-spy. Hindi na daw siya nangi-spy ng patago. Dahil naglalagay na siya ng healthy boundary? Hindi. Dahil guarded na siya? Yun na nga. Dahil guarded daw siya. Kaya Queen of Cups. Parang manipulation yan sa'yo. Para ikaw ang lalapit sa kanya. Ikaw ang mag-message sa kanya. Paano yan kung ayaw mo? Okay lang sa'yo na wala siya sa buhay mo. Kung pareho kayong matigas din, di ba? Kung matigas ka din, kung pareho lang kayo na matigas, walang mangyari. Ano pa ang gustong sabihin sa'yo ng person mo na to? So take it and fire away. Queen of Wands in reverse. Hindi na daw siya attracted sa iyo kasi umiiral yung pride niya. Hindi daw siya magte-take ng action sa iyo. 'Yun ang gusto niya sabihin. Ito yung gusto niya sabihin, na iba yung feelings niya, iba yung iniisip niya, okay? Hindi na siya attracted sa iyo, hindi na siya passionate sa iyo, hindi siya magte-take ng action sa iyo.
Ganyan. Kasi, parang manipulative ba yung person mo na to? Manipulative to? Manipulative siya. Ang gusto niyan, ikaw yung ikaw yung susuyo sa kanya. Ikaw yung lalapit sa kanya. Ikaw yung mag-approach. Ikaw yung mag-message sa kanya. Ay, pero, tingnan nyo na lang kung anong mga next na mangyayari sa inyo pagka ganyan. Pag gusto mo, may paraan, di ba? Pag ayaw mo, may dahilan. Pinapairal niyo yung pride niya, or maybe ego pati. Talagang malulungkot siya dahil ikaw lang din ang inaantay niya. Ano yung gusto pang iparating ng person mo na to sa'yo? Three of Cups. More clarification with the Three of Cups. Gusto niyang makipag-reunite sa'yo. Yun ang pinaparating niya sa'yo, Gusto niya mag-reunite yung dalawa. Gusto kanyang puntahan. Huwag niya nang pairalin yung pagiging manipulative niya kasi manipulative daw yan, kita niyo doon. Huwag niyo nang pairalin ang pagiging manipulative niya kasi walang magandang pahantungan yung pagiging manipulative. Instead na positive yung mangyayari sa inyo, may growth, ay wala, toxic. The Sun and Two of Wands. Para maging masaya na yung buhay niya, na masaya kayong magsasama. Ganun. Ayan na siguro kung kaya yan na yung mag-open na new doors. Isa sa new door, or yan na yung mag-open na door na doon ka na titira sa lugar niya, sa bahay niya, sa place niya. Kasi pupuntahan ka pala niyan. Yun. Dahil hindi niya siguro matiis din na malungkot siya sa buhay niya. Ano pa ang nais iparating sa'yo ng person na to? Gusto niya makipag-reunite at puntahan ka para maging masaya na yung buhay niya. The Harvest. Gusto niyang makasama ka sa buhay. Yun ang gusto niya iparating sa'yo. Na gusto ka niya makasama sa buhay. Gusto niyang maging asawa ka. At yung i-enjoy yung abundanting buhay. Na madaming madaming makakain sa kanila. Madaming prutas, madaming pagkain, guys. Kanina pa to lumalabas, madaming pagkain dun sa kanila, sa lugar nila. Abundant na. So that masaya na siya, panay na siyang ngiti-ngiti kasi nandyan ka na. May inspiration na siya. Yung ganon. Yung magsama na kayo, yun ang gusto niya. At bigyan ka ng masaganang buhay kasi may harvest. Hindi ganon. Kundi yung ipa-experience yung abundant na buhay na madaming yung ipa-experience sa'yo o ibigay niya or
Yun ang offer niya sa'yo. Yun ang offer niya sa'yo, yung abundant na buhay. Yun ang offer niya sa'yo, abundant na buhay, masagana. Ayan. Pag nagsama kayo, masagana yung magiging buhay niyo, masagana sa pagkain, lalo sa pagkain. So, ito na lamang guys for collective reading. Sa mga baguhan po dito sa aking channel, please subscribe. At huwag po ninyong kalimutang i-click ang bell button nang sa ganun ay ma-notify kayo sa mga susunod na videos ni upload ko. At paki-like naman po at paki-comment na din sa ating comment section box, lalo na sa mga nakaresonate sa reading nito.